Sa magandang umaga po sa bawat isa. Tayo ho'y muli patuloy nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos sa ating buhay at lalo't higit sa kanyang pagdiligtas sa atin. At kaya tayo natitipon ho sa church, unang araw ng linggo, to remember, to celebrate, at to proclaim na tayo mananampalataya ni Jesus na namatay, nilibing, at muling nabuhay sa unang araw ng linggo. Welcome po sa Sunday morning worship service sa Jesus Christ Baptist Church. We would like also to welcome ang ating mga kapatiran at kaibigan na nakatunghay sa ating live stream. Bago tayo dumako sa ating hong formal na gawain ng pagsamba, ilan ho mo ng mga announcements and reminders ang ating weekly ministries, ang new normal ministries natin, ang ating Time in the Word Wednesday and Friday ay pinaghihikayat ho natin tayong mga Kristiyano ay makasama sa pag-aaral na yon. Pinag-aaral natin napakahalagang paksa about evangelism. At isa sa mga matinding kinonsidera natin ay yung kalagayan ng mga tao na ating binabahagian ng salita ng Diyos na sila ay patay sa kasalanan, naliban na kumilos ang Panginoon. Ano man ang ating gawin, hindi yung husay natin sa pangungumbinsi, kung hindi ang Panginoon ang kailangang kumilos at nakaasa tayo sa Diyos. As Paul has said, ang pwede lang natin gawin ay magtanim at magdilig. Ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng paglago. So aasa tayo sa Panginoon. So pag-pray ho natin ang mga gawain na yon at suportahan natin. And also pag Friday ay meron ho tayong online prayer meeting around 7:10 p.m. Nawa tayo ho ay patuloy na magkasama-sama at magpanalanginan para po sa isa't isa. Inaasahan ang mga kapatiran sa JCBC na makaisa sa mga gawain po na yon. And then today is May 2 at kung hindi ho kayo nawawala sa marka ng kalendaryo ng ating church, ay May is our anniversary month. Sa biyaya ng Panginoon, ay this month ay maglalabing 1 taon na ang JCBC. Purihin ng Panginoon mula sa isang maliit na Bible study. If I remember correctly, ang nagsimula ng Bible study din ay birthday ni Brother William, dun pa sa kabila. And then, medyo na-adjust yun na sa birthday ni Sister Margie. Nagtuloy-tuloy dyan, and from that, the rest is history. Naging, again, sa providensya ng Panginoon, ay ginamit niya mga bagay-bagay, and here is the JCBC. So, purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan at sa kanyang katapatan. So, this May 23, ang pinakamarka natin ay May 24. So, sa Sunday na pinakamalapit, it's either 3rd Sunday or 4th Sunday ng May. Doon ho nalalagay ang ating anniversary Sunday. So, May 23, we will be celebrating our 11-year church anniversary. Usually, tayo ho ay nag-iimbita, may mga imbitasyon pa tayong ni-imprenta, pero hindi natin magagawa ho yun. At we are planning some things, makapagbibigay pa rin tayo ng imbitasyon digitally. Amen? So, yun hong ating gamitin natin, yung ating mga social media, pwede natin i-post yung ating mga link ng ating live stream at kontratahin natin, usapin, imbitahan natin yung ating mga kaibigan, kamag-anakan. Hindi namin kayo maanyayahan sa church namin, pero anyahan pa rin namin kayo na tumunghay sa live stream ng aming gawain. As we always do, ginagamit natin itong mga okasyon na ito for an evangelistic opportunity. So, ang Sunday morning service natin is evangelistic ang pangangaral, and then yung atin home pinaka-celebration sa hapon, which is hindi natin magagawa. Ang mga nakaraan ay may salo-salo tayo dito sa church, hindi natin magagawa ho ngayon yun, just like last year dahil sa pandemic. Pero again, ay let us be praying na nawa patuloy hong maging excited ang ating mga kapatiran. Ang ating hong magiging tema, medyo matagal ko hong pinag-isipan, at isa ko sa mga talata na talagang pabalik-balik sa aking kaisipan ay ang Psalm 63. Psalm 63, a thirst for God. Kung saan sinabi ni Haring David, ako ay nauuhaw sa Panginoon, in a dry and weary land where no water is. Andun yung aking pagkauhaw sa Panginoon. At alam natin yung ating kalagayan ngayon. Amen? Sa gitna ng pandemya, nawa manatili ang uhaw sa Diyos. Sa gitna ng hindi tayo normal na nakakapag-church, nawa manatili at lalo pang lumalim ang ating pagkauhaw sa Panginoon all throughout this year. Not just the activities. Isang delikado ay mamiss lang natin yung activities. Mamiss lang natin yung mga kakwentuhan natin. Pero pag nakahanap tayo ng ibang aktibidad,
okay na yung okay na yung wala dito sa church. Pag nakahanap tayo ng ilang best friend, okay na hindi sa church. I hope na hindi ho ganun lang kababaw ang ating pagpunta sa bahay-sambahan kung hindi talagang meron tayong uhaw at gutom sa Panginoon. And nakikita ko ho, yun ang kailangan ko. Yun ay kailangan ng bawat mananampalataya sa gitna ho ng ating kalagayan ay lalong ma-develop pa, lumalim pa ang ating pagkauhaw sa Panginoon. Not just the related activities or pag-aaral tungkol sa Kanya. Yes, kasama yon, pero hindi lang yun kung hindi sa Panginoon mismo. So let us be praying for that. I would like to encourage ang ating mga kapatiran to read over Psalm 63. And it just so happened verses 1 to 11 yun. So 11-year church anniversary. Hindi ko sinadya. Hindi ako naghanap ng chapter o ng Psalm na 11 verses. Hindi yun. Kung hindi, again, ay tingin ko ho, ay ito yung napakalaking pangangailangan natin sa atin hong mga mananampalataya. So let us be praying, inviting, at just wait for further announcements sa ating mga social media accounts. At magte-text din tayo sa ating mga kapatiran kung ano yung mga bagay na maaari natin gawin, i-prepare para ho sa ating coming church anniversary. So nawa ay lahat ng yan ay mauwi sa kaluwalhatian po ng Panginoon. Okay, so yun ho ang ating mga announcements and reminders. Patuloy tayong ilapit sa Panginoon ang mga bagay po na ito. Sandali pong ito tayo idadako sa ating paghahanda, panawagan sa pagsamba, paghahanda sa pagsamba. Gagawin natin ito sa pamamagitan ng isang mataimtim at personal na pananalangin sa Panginoon. At inapit natin ang ating mga sarili, hingin natin ang gabay at tulong ng Diyos. At ganun din, ang anumang mga kasalanan ay ating pagsisihan sa harapan ng Diyos upang hindi maging hadlang sa ating pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, Ikaw ay Diyos na banal, Diyos na matuwid, at Diyos na namumuhi sa anumang uri ng kasalanan. Panginoon, kami ay hubad sa iyong harapan. Wala kaming maitatago, at aming kinikilala at inaalala ang katotohanan na maging ang mga laman ng aming kaisipan ay hayag sa iyo. Maging ang aming mga damdamin ay hayag sa iyo. Panginoon, saliksikin mo kami. Suriin mo ang aming buhay. Hindi lamang ang gawa ng aming kamay o lakad ng aming paa, pati ang mga bagay na lumalabas sa aming bibig, pati ang paggamit namin ng aming oras. Anuman, Panginoon, na taliwas sa kabanalan, paglabag sa iyong mga kautusan, Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo kami. At Panginoon, wala kaming ibang inaasahan, wala kaming ibang tinutungtungan, kundi ang katotohanan na kay Kristo Jesus ay meron kaming katubusan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo ay meron kaming kapatawaran ng aming mga kasalanan. At tapat ang iyong pangako
Ako'y pahayag namin ang aming mga kasalanan na itapat at banal ka, kami ay patatawarin at lilinisin mula sa lahat ng aming mga kalikuan. O Panginoon, wala kaming ibang nasa ngayon kung hindi ikaw ay masamba. Maitaas namin ang iyong dakilang pangalan. Kagaya ng amin na pag-aaralan kayo ng umaga, ng lahat ng tao ay luwalhatiin ang anak. Gaya ng ang pagluwalhati sa Ama. O Panginoon, nawa sa lahat ng aming gagawin, ikaw lamang ang maitaas. Sa aming pag-aawitan, pananalangin, pagkakaloob, at sa aming pagpapailalim sa iyong salita, patuloy ka po nawang maluwalhati. Ama, ang iyong mga anak ay may iba't ibang kalagayan ngayong sandaling ito. May mga kapatiran po kami na may malalim na problema. May mga kapatiran kami na may matinding karamdaman. Nawa, O Diyos, sa biyaya mo ay iyong silang katagpuin, sustentuhan ng pananampalataya. Nawa ang lahat ng ito ay lalong magtulak sa amin at hindi palayo o hindi palapit sa iyo. O Panginoon, alalahanin mo po nawa na kami ay gawa sa alikabok, may karupukan at may kahinaan. Kaya liban sa biyaya mo, liban na ikaw ang kumilos, ay wala kaming magagawa. Ngunit kung ikaw ay kikilos, ngunit kung ikaw ay gagawa, ito ay higit at higit pa sa aming hinihingi at inaakala. Panginoon, patuloy ka pong magbanal pa ng iyong mga mananampalataya. Kami ay nakikiusap, patuloy kang umabot sa mga hindi pa sumasampalataya sa aming Panginoong Hesukristo. Ikaw lamang ang maitaas at kami ang maibaba. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon.
springs into the valleys, which run along the hills. They give rain to every beast of the field. The Nile passes quench their thirst. By then shall the fowls of the heaven have their habitation, which sing among the branches. He watereth the hills from his chambers. The earth is satisfied with the fruit of thy works. He causeth the grass to grow for cattle, and herb for the service of man, that he may bring forth food out of the earth, and wine that maketh glad the heart of man, and oil to make his face to shine, and bread which strengtheneth man's heart. The trees of the Lord are full of sap, the cedars of Lebanon, which he hath planted, where the birds make their nests, as for the storm. The fir trees are our house. The high hills are our refuge for the wild goats, and the rocks for the ponies. He appointed the moon for seasons. The sun knoweth his going down. Thou makest darkness, and it is night, wherein all the beasts of the forest do bring forth. The young lions roar after their prey, and seek their meat from God. The sun ariseth, they gather themselves together, and lay them down in their dens. Man goeth forth unto his work, and to his labor until the evening. O Lord, how manifold are thy works, and in wisdom hast thou made them all. The earth is full of thy riches. Pagpalain ng Diyos sa paggawa ng kanyang salita. Tayo sa daling manalangin mga kapatid, sa sasalan ng lahat sa ating Ama. O dating ng Diyos, Ama namin na sa langit. Tunay Panginoon na pagbuti po sa aming Panginoon. At tunay ng Diyos na ang lahat namin nakikita at hindi namin nakikita, Panginoon, ay Ikaw, Panginoon, ang pinagalan ko, Panginoon. Maski ang aming buhay, Panginoon, ang aming kalakasan, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang nasa amin, Panginoon, ay Ikaw, Panginoon, ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya tunay bilang Diyos na nararapat kang pasasalamatan. Walakin at samatin, sapagkat Ikaw, Panginoon, ang gumawa sa amin. O Panginoon, ngayong umaga, narito po, Panginoon, ang pumanak, Panginoon, na taos-puso ng malapit sa iyong trono ng biyaya. At hanap namin ang Diyos ng iyong awa at saka, Panginoon, ngayong umaga. Tulungan kami ng Diyos. Manawa, Panginoon, ay iwalwin namin, Panginoon, ang mga hindi karapat-dapat ng simbahan na harapan, Panginoon, ng mga hindi kami ng Diyos. May buhos namin ang aming mga puso't isipan, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ay aming palaging sa maging sa Espiritu, katotohanan, Panginoon. Ama, tulungan kami, sa pangalan ng anak ng Panginoon Jesucristo, kasama mula sa Espiritu, Panginoon, kami po ay pagkakalapas sa mula na araw. At kami, Panginoon, na hina, mga kailangan kami, Panginoon, ng tulong ng araw-araw. Hawag kami ngayong umaga, Panginoon. Nawa ng Diyos, Ikaw ay ang katulad. Naman po ang gagawin, Panginoon, ngayong umaga po, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ay ang masamba. Ngayon, patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. Kung mga kasalanan na gawa ang nandanan sa iyo, sa kapwa, Panginoon, patawad po, Panginoon.
isa. May parating Panginoon sa amin ngayong umaga. Bigyan kami ng talino, O Diyos. Manawag ng Diyos. Amin po maalam ang iyong isang Panginoon na parating ngayong umaga. Tulungan po ang aming pastor, Pastor po, na siya po magbigay ng mensahe ng parating sa amin pagdato sa iyo, Panginoon. Siya ang kalungan, Panginoon, upang sa kalungan ng Diyos. Ang puro katotohanan ng iyong salita, Panginoon, na siya pumahayan ng mga kapitbahay. Tulungan kayo po, Panginoon, ngayon po sa mahayan ng mga asawa, anak, Panginoon. Ingatan sila, ubayan, Panginoon. At nawalan ng Diyos, lalo na po ang buong iglesia ng Panginoon, at isa pagkakawala mo sa Kanya. Nawalan ng Diyos, at kayo po mapakain, Panginoon, ng mga spiritual na bagay, Panginoon. At magiging kalakasanan ng mga anak, Panginoon, sa iglesia. Luwan mo ubayan kami, Panginoon, sa pagpapatuloy, Panginoon, ng gawain, Panginoon. Bawatin ng Diyos ang matapos ng gawain, pagpalaan kami, Panginoon, ng mga spiritual na bagay. Ito namin pinagkakatuwa ang gawain ng mga matapos. Ubayan kami, luwan kami, kawamaan ng mga siguro namin, may taas na, may mga sa pangalan ng Jesus, ang Lord. Amen. Like the notes of Allah, we acknowledge Jesus' great victory.
buksan ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Atin mong basahin, ating basihan sa pagkakalo. Kung nadala po kayo, sabay-sabay mo natin basahin. Ready? Ready. But this I say, he who soweth sparingly shall reap also sparingly, and he who soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Palagi mo ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O Ama namin na nasa langit, Diyos ng makapangyarihan sa lahat, pinupuli ka namin at pinasasalamatan sa iyong pagmamahal at sa iyong kadakilaan, Panginoon. Namukod sa amin, Panginoon, ng mga kasalanan, na kami, Lord, na karapat-dapat sa kamatayan walang hanggan, ay binigyan mo ng katapusan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, na siya ay nakatawang dapat, Panginoon, at tunay nga na buhay na may perfectong kapuyan. At siya'y namatay, muling nabuhay, Panginoon, na sa kanyang mga mananampalataya ilinihis mo ang perfectong katuwiran niya upang kami ay maligtas, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Wala nang ipamihigit pa sa regalo mo ito, Panginoon. At ngayon, Panginoon, na kahit kami naligtas na, meron ng pangako na naghihintay sa amin sa kalangitan, patuloy mo pa rin kami pinasasagahan sa buhay ng pisikal. Binibigay mo pa rin ang aking pangangailangan sa araw-araw. Kami bumabangon pa rin, kumakain, umiinom, may nasusuot na damit, may mga tirahan. Maraming salamat po. Purihin ka, alalahanin mo rin po, Lord, na ang aming mga kapatid na naroon sakit at pagsubok po. Na po namin, hindi mo sila pinababayaan, makapalatagin mo pa rin ang pananampalataya. Lord, ngayon kami mag-aalay sa iyo, marapatama namin ibalik ang mga bagay na karapat-dapat sa iyo, na nagmumula din naman sa iyong mga binigay. Bigyan mo kami ng puso na hindi malabo at mapagbigay. Bigyan mo kami ng puso na nagagala sa pag-aalay sa iyo. At nawa maging mabangusang iyo ito sa iyong harapan, Panginoon, at maging ka ang nagtanggap ang pag-aalay namin ito. Sa pagpapatuloy ng aming gawain, pagpalain mo ang aming kapatid na si Brother Paul na siya nagbibigay ng mensahe sa amin, Panginoon. Ikaw ang maitaas maging sa aming pakikinig at pag-aawitan pa. Purihin ka at nasasalamatan ka namin. Maraming salamat. Ito ay aming sarap na langit sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.
Tayo po'y dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo nagagalak ho na makita ang ating ilang mga kapatiran na matagal ho nating di nakasama. At also we are glorifying God sa Kanya hong ginawang pagkilos sa Peña Flor family. At salamat po sa Kanyang pag-iingat at pagpapala sa kanila. Well, isa hong hindi tagong bagay ng isa sa pinakadakilang kaaway ng kahoy ay ang tinatawag na termite o anay. Pero isang kamangha-manghang bagay kapag pinag-aralan niyo ho ang anay, sang-ayon sa siyensya, hindi kayang tunawin ng anay ang kahoy na kinakain niya. Pero Paul, paano nangyayari na nakakakain ang anay ng kahoy kung hindi niya ito kayang tunawin? Well, actually, sa loob ng tiyan ng anay ay meron pang ibang organismo na siyang kumikilos upang tunawin ang kahoy na ito, at ito ang napapakinabangan ng anay. So sa madaling salita, kung wala yung organismo na yon, patay ang anay. Kung wala ang anay, patay yung organismo na yon. So sa gawain ng anay, ng pagsira sa kahoy, itong dalawang ito ay magkatuwang. Now, bakit ho natin sinabi ito? Pagdating ho sa buhay Kristiyano, maliwanag ang mga salita ng Panginoon na ang kaligtasan ay gawa ng Diyos. Biyaya ng Panginoon. Pero maliwanag din ang sinasabi ng salita ng Diyos na ang isang tao, pag siya ay tunay na naligtas, magsisimula ang gawain ng pagpapakabanal. O ang termino nito ay sanctification. Sa salvation, sa theology, ang tawag sa salvation is monergistic. Mono meaning one, isa lang ang gumagawa. But when it comes to our sanctification, it is synergistic. Magkasama na gumagawa ang Diyos at ang tao. Siguro ho, sa pamilyar na mga salita, upang kahit papaano magkaroon tayo ng idea, ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter number 15 verse 10, "But by the grace of God, I am what I am." So biyaya ng Diyos. "But His grace which was given me was not in vain, for I labor more abundantly than they all." So, yet not I, but the grace of God which was with me. So sa lengguwahe ni Pablo, the grace of God is working and Paul is working also. There's that synergism pagdating sa buhay Kristiyano, sa kabanalan, sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo ho muna ay natapos natin sa biyaya ng Diyos ang Romans chapter 3 last Sunday. At dahil ito ho ang ating anniversary month, ay nagdesisyon ako magkaroon muna tayo ng kaunti, maybe this Sunday and next Sunday, na konting break mula sa pag-aaral sa Romans chapter 3. At nais ko lang ho na paalalahanin tayo, and also in preparation sa ating tema, sa ating ika-11 taong anibersaryo, at thirst for God. At ngayong umagang ito, nais ko hong bigyang pansin ang pagpapakabanal ng buhay Kristiyano. Sanctification in the life of the Christian or the believer. For that, nais ko ho kayong anyayahan na buksan ang inyong mga Biblia sa aklat ko ho ng Philippians. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Babasahin ho natin talatang 12 hanggang 17. Tayo po magstayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Philippians chapter 2,
verses 12 to 13. Kung inyong nakita, babasahin ko ho at pakisundan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Diyos. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. To do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. O aming amang Diyos, muli kami po'y lumalapit sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, umaasa sa biyaya mo. Naliban na ikaw ang magbigay liwanag, ang mga bagay na ito ay manatiling dilim. Naliban na ikaw ang magturo sa amin ng mga bagay na ito ay pawang magiging impormasyon lamang. O Panginoon, tulungan mo kami na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagaganap ng iyong mga salita. Ikaw lamang ang maitaas, ikaw lamang ang kumilos, salita mo ay maging maliwanag, at lalo't higit aming inihiling na ikaw po ang magligtas. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari po magsiupo ang lahat. Sa ating pong pag-aaral ay dadako o po sa sentro lamang ho sa unang 2 talata na ating binasa. At ito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga. The work of sanctification in the life of a Christian requires both the intentional and serious effort of the believer and the enabling grace of God. Ang gawain ng pagpapakabanal sa buhay ng Kristiyano ay nangangailangan ng parehong sinasadya at seryosong pagsisikap ng mananampalataya at nagbibigay kakayahang biyaya ng Panginoon. As we have said, it is synergistic. Nandoon ang effort ng Kristiyano at nandun naman din ang paggawa ng biyaya ng Panginoon. Nasabi na natin kanina, pagdating sa kaligtasan, ito ay biyaya lamang ng Diyos. At siguro wala na hong ibang lilinaw pang talata dito, ay walang iba kung hindi ang pamilyar na sa atin sa Ephesians chapter 2. Nais ko kayong anyayahan sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 8. Ang sabi ho ni Apostol Pablo ay ito, For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Biyaya lamang daw ng Diyos, kaya tayo ay naligtas. At ito'y sa pamagitan ng pananampalataya, at mismong itong pananampalatayang ito ay hindi sa ating mga sarili. Ito ay kaloob. Ito ay regalo ng Diyos. At ang sabi sa verse 9, Not of works, lest any man should boast. Hindi sa pamagitan ng gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Dahil ang tao sa likas na pagiging makasalanan at mayabang, kung ang kaligtasan niya sa pamamagitan ng kanyang gawa, ay ipagmamalaki niya ito. Now, kaya ho natin binuntahan ang talatahong ito sapagkat dito malinaw, verse 8 and 9, ang kaligtasan ay biyaya at gawa lamang ng Panginoon at hindi sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Pero sa susunod na talata sa verse 10, malinaw na tayo ay iniligtas para gumawa ng mabuti. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, ngunit tayo iniligtas ng biyaya ng Diyos upang gawin ang mabubuting gawa na ito. Ang sabi sa verse 10, For we,
are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Tayo daw ay gawa ng Panginoon at ginawa niya kay Kristo Jesus at ginawa niya, at ang punto ay yung niligtas niya tayo at niligtas niya tayo unto good works. We are not saved by good works, but we are saved to do good works. Inaasahan, dinisenyo ng Diyos. At ang sabi pa dito, which God hath ordained, we should walk in them. Idinisenyo ng Panginoon na ang Kristiyano na kanyang iniligtas ay mamumuhay sa ganitong kalagayan. Kaya hindi umubra. Hindi po pwede na ang isang tao ay magpapakilalang sumampalataya kay Kristo at walang mangyayari sa kanyang buhay. Kung walang pagbabago, hindi tunay na Kristiyano. Hindi natin sinasabi ang pagbabago ang nagliligtas, pero ang tunay na niligtas ay magre-resulta ng pagbabago. Narito ang katotohanan na mga tunay na niligtas ng biyaya ng Panginoon ay magkakaroon ng pagpapakabanal sa buhay. Those who are truly saved by grace will go through the process of sanctification. Let me borrow a definition from a theologian na si Wayne Grudem. Ang sabi niya, sanctification is a progressive work of God and man that makes us more and more free from sin and like Christ in our actual lives. Apakaganda na itong malalalim na bagay ay nailalagay sa mauunawaang salita ng theologian na ito. Ang sanctification daw o gawain ng pagpapakabanal ay isang progressive work, tuloy-tuloy na gawa ng Diyos at ng tao, na kung saan tayo ay gagawin lalong palaya ng palaya sa kasalanan at lalong magiging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo, not just in theology, not just in knowledge, but in our actual lives, sa ating mga aktual, pang-araw-araw na buhay. Na means ang pagiging Kristiyano at ang kabanalan na kalakip nito ay magkakaroon ng epekto sa buhay ng isang mister sa pakikitungo sa kanyang misis, ng misis sa pakikitungo sa kanyang mister, ng isang trabahador kung saan man siya nagtatrabaho, ng isang driver kung paano siya nagdadrive. Sa aktual na pamumuhay, sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Notice, it is a progressive work. Ibig sabihin, ito ay tuloy-tuloy. Siguro lahat tayo ay naranasan na natin na ma-traffic, at ang sanhi ng traffic ay makikita mo ang isang malaking karatula, sorry for the inconvenience, construction ongoing. Tuloy-tuloy pa rin. Ibig sabihin, hindi pa tapos. At isa siguro, naalala ko ang joke ng isang mangangaral na isang magandang t-shirt ng Kristiyano ay construction ongoing. Hindi pa tapos. May makikita ka pa rin na nakalawit na bakal. May makikita ka pa rin mga butas. May makikita ka pa rin bitak. May mapapansin ka pa rin na hindi tama. Bakit? Hindi pa tapos ang Diyos. Hanggang tayo'y nandito sa lupa, ay may makikita na kakulangan. Pero narito ang ating pag-asa. Ang Diyos ay tuloy-tuloy na kumikilos sa mga mananampalataya. Ang sabi, so tingnan po natin sa Colossians chapter 3, verse 12. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. So nandito yung utos. Ang sabi ng salita ng Diyos, magpatawaran kayo sa isa't isa. At kung kayo ay medyo matagal na umaatid sa church, alam niyo yung punto natin na bakit niya inutos na magpatawaran kayo sa isa't isa? Because it is assumed magkakasala sa isa't isa ang Kristiyano. Hindi pa rin po perpekto.
Walang Kristiyanong perpekto. At itong mga hindi perpektong Kristiyano na nagpo-progress pa rin sa sanctification ang bumubuo sa mga lokal na iglesia. Therefore, we can also conclude na walang perpektong iglesia. At narito ang isang iglesia na kung saan sa church at Philippi, sabi ko nga ho, nung ating pinag-aralan ang buong book of Philippians, ay siguro isa ang Philippians sa mga dream church. Ano nyo ho, merong dream house, merong dream car, at siguro kung merong church na dream church ng isang pastor ay itong church sa Philippi. Kung naalala ho natin, ginamit ng Panginoon si Apostol Pablo para masimulan ang iglesia dito sa Acts chapter 16. Andoon ang seller purple, si Lydia, na kung saan doon siya iniligtas ng Panginoon. At higit sa malamang, isa sa mga founding families ng church at Philippi ay yung pamilya mismo ng bantay ng kulungan, the Philippian jailer. Na kung saan pagkatapos silang maligtas ay sila'y sumunod sa tubig ng bautismo at nagpatuloy sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang church at Philippi ay isang napakahusay at magandang iglesia. Makikita natin sa buong book of Philippians ay nandoon ang kanilang pagkalinga sa manggagawa. Sa Philippians chapter 4 verse 10 and also sa chapter 1 verse 12 to 14, nandoon ang kanilang pagsuporta sa manggagawa. Actually, Philippians is a thank you letter. Nagpapasalamat si Pablo sa kanilang pagsuporta, sa kanilang pagbibigay, sa kanyang pangangailangan. At nahandoon ang kanilang, nandun yung kanilang concern. Sabi nga ni Pablo, ayokong kayo ay magkaroon ng maling kaisipan na yun nangyari sa akin sa pagkakakulong ko. Naglalo pang nagtumulak upang ang ebanghelyo ay kumalat. So, it is assumed by Paul that these Philippians Christians ay very much concerned sa gospel work, very much concerned sa minister, very much concerned sa gawain ng Panginoon. So much so na sinugo nila ang isang mahusay na kapatid sa Panginoon para maglingkod at sumuporta kay Pablo, si Epaphroditus. Ang church na ito ay very much involved sa evangelism. Tingnan lang natin sa Philippians chapter 1. Philippians chapter 1, ang sabi ni Apostol Pablo sa verse number verse number 5. For your fellowship in the gospel. Simulan natin sa verse 1. Verse 3, sorry. I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine for you all, making request with joy for your fellowship in the gospel from the first day until now. At yung fellowship dito ay hindi yung may donut kayo at may kape at nagkukwentuhan. Yung fellowship dito, meaning partnership. At kabilang dun sa word ng partnership is even the financial support. They are in partnership with Paul from the first day. Hanggang siya ay nasa kulungan, sumusuporta pa rin sila for their fellowship in the work of the gospel. So itong church na ito ay, as I've said kanina, tila nga ba isang dream church. They sacrificially give para sa mga mananampalataya. Sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5, makikita natin na isa sila sa mga churches na nagsakripisyo ng pagkakaloob para sa mga kapatiran sa Jerusalem. At narito, as we have said, anumang ganda, anumang tindi, anumang kasigasigan ng isang iglesia, ay hindi pa rin ito perpekto. May problema sa church at Philippi. At dito ho makakasumpong tayo ng kaunting ebidensya kung ano ang problema ng hint. Sa chapter 2 verse 3. Chapter 2 verse 3, ang sabi ho ni Pablo, simulan natin sa verse 1, sa Philippians chapter 2 verse 1, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any vows and mercies, fulfill ye my joy. Mga kapatid, kung talagang kayo ay concerned sa aking kalagayan, ngayon ako'y nasa kulungan, kung talagang gusto niyo ako'y magkaroon ng kagalakan sa kabila ng aking kalagayan, ang sabi ni Pablo, fulfill ye my joy. Ano yung joy? That ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind.
Ano mapapansin nyo? In short, magkaisa kayo. One accord, one mind. Why? Ay isa sa problema sa Church of Philippi, in a certain sense kahawig sa Corinthians, pero iba ang dahilan, mayroong disunity within the church. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa verse 3, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. It seems na merong pride sa loob ng church. Merong vainglory, nagpapakahusayan sila. Merong big shot ang gusto. At sila ang mas mahusay, sila ang mas mataas. Sila ang maitaas. At ang sabi sa verse 4, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Huwag lang kayo nakatingin sa mga bagay patungkol sa inyo. Huwag lang kayong concern sa inyong sarili. Saan mabe-benefit kayo, kung saan maluluwalhati kayo, kung saan matataas kayo. Kundi tingnan nyo din ang ibang mga kapatiran. So, ang source ng disunity is pride. At ano ang susi, panglaban sa kayabangan? Wala lang iba kung hindi pagpapakumbaba. At dito sinaysay ni Pablo ang isa sa pinakadakilang passage sa Scripture about Christology, na punong-puno ng matinding katotohanan tungkol sa ating Panginoong Kristo, na kung saan nagsasaysay na siya'y nasaan yung Diyos at siya'y nag-anyong tao. But the very point ay hindi lunurin sila sa theology, kundi sila'y mamangha sa dakilang pagpapakumbaba ng ating tagapagligtas. That's the point. And by the way, let me just use this as a segue sa mga nagde-deny sa kadyusan ng ating Panginoong Kristo. Kung si Jesus ay nagsimulang tao, anong pagpapakumbaba pa ang gagawin niya? No, narito ang katotohanan na si Jesus ay nagkatawang nasa kalagayang Diyos at nagkatawang tao at siya'y nagpakumbaba. At ang sabi sa verse number 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. And the very command is this, the imperative is this, let this mind be in you. Rather than thinking of yourself na mas mataas kaysa sa iba, let this thinking, let this humility of Christ be in you. At pagkatapos silang hamunin ni Pablo sa mga bagay na ito, sila'y magkaisa. Iwanan nila ang kayabangan, magbigay sila ng atensyon sa kapatiran at sundan nila ang dakilang halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Dadako tayo ngayon sa 2 talata na ating pinakabibigyang pansin. At 2 lamang po ang ating punto. Una, our part in our sanctification. And then pangalawa, God's work in our sanctification. So number 1, our part in our sanctification. Verse number 12. Verse 12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. That word wherefore ay kamukha ng salitang therefore, which is a conclusive word. Pagkatapos niyang sabihin ang lahat ng ito na ating nakita noong nakaraan mula sa chapter 1 at sa simula ng chapter 2, dahil sa dakilang halimbawa na ginawa ng ating Panginoong Kristo, ito ngayon ang dapat na gawin ninyo, mga kapatid. Ito dapat ang maging resulta, mga minamahal. Therefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, and this is the imperative, work out your own salvation. Now, liwanagin ho natin, hindi work for your salvation, work out your salvation. The assumption is salvation is already there. Handun na ang kaligtasan.
you have your salvation. And now, you will need to work it out. Siguro in a translation, in a common language na maunawaan natin, ibuhay natin ang ating pagiging ligtas. And this is a common challenge sa mga mananampalataya. Maliwanag at isang pamilyar na talata sa atin sa Romans chapter 12 verse 1 and 2 na ang sabi ng salita ng Panginoon, "Therefore, my beloved brethren, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, in consideration sa mga kahabagan ng Diyos na nagligtas sa atin, offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service." So mula sa katotohanan ng dakilang kaligtasan, hinahamon tayo na ihalay ang ating mga sarili. Sa Ephesians chapter 3, Ephesians chapter 4, hinamon ni Apostol Pablo ang mga taga-Efeso na sila'y tinawag bilang mga mananampalataya. Ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 1, Ephesians chapter 4, "I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy as the vocation wherewith ye are called." Lumakad kayo ng karapat-dapat kung paano kayo tinawag ng Panginoon. Tinawag kayo ng Diyos sa kaligtasan. Lumakad kayo ng karapat-dapat sa kaligtasan na ito. And in that same note, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Philippians, "Ngayon na ako'y wala dyan, lalo na ako'y wala dyan, work out your own salvation." Ibuhay niyo ang inyong pagiging ligtas. Makita, mahalata, ma-develop, gumawa sa inyong mga buhay ang katotohanan na kayo nga ay nahugasan at nabihisan ng katwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Umaapil si Apostol Pablo sa ginawa na nila dati. Nasaksihan na ni Pablo na siya'y nahandoon at nakita niya kung paano ang mga Kristiyanong ito ay namuhay at gumawa sa kanilang paglilingkod at pamumuhay sa Panginoon. Ang sabi niya, "As ye have always obeyed, not as in my presence only." There was a time na present si Pablo doon. There was a time na nasaksihan ni Pablo kung paano namumuhay ang mga Kristiyano. At hindi ko maiwasan na ito ay maiparallel sa kalagayan natin ngayon na pandemya. There was a time na linggo-linggo magkakasama, linggo-linggo nagkikita, linggo-linggo na-update tayo sa kalagayan ng isa't isa. Nakikita kayo ng inyong pastor. Lalo na ho sa ating mga kapatid at sa mga tanaw, I know na it is not by choice kaya tayo nalilimitahan sa kalagayan natin ngayon. Pero isa sa mga hamon at hindi bumibitaw sa aking salita na sinabi ni Apostol Pablo dito, "Much more in my absence." Now, I do not plan to be absent in the church. Pero medyo baliktad ngayon ang absent ay hindi yung manggagawa, kundi ang absent ay karamihan ay mga mananampalataya. And I know, as I've said, it is not by choice. Ito yung nailagay sa ating present crisis na kalagayan. Pero the challenge is still there. Na tayo bilang mga Kristiyano sa ating present na kalagayan, anuman ang ating sitwasyon, we must labor more in our sanctification. Hinahamon ni Pablo ang mga mananampalataya noon at ang katotohanan ay hinahamon pa rin ng mga mananampalataya ngayon na magsumipag na ibuhay ang katotohanan na tayo ay ligtas. Paul is making an appeal na sila ay patuloy na sumunod. At hindi lang basta patuloy na sumunod, kung hindi mag-increase, dumagdag pa, much more. There must be a conscious effort in our lives to bring more and more of our lives in a conscious obedience and submission to Christ.
Kailangan ay meron sa ating buhay na ating sinasadya at meron tayong ginagawa at padagdag ng ating buhay at ang lahat ng aspeto nito ay lalo pang ipailalim sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit ang pinakabanal na mananampalataya na nabubuhay ngayon ay kailangan pang lumago sa kabanalan. Kahit ang pinakamasipag na pastor ay kailangan pang sumipag. Kahit ang pinakamalalim na theologian ay kailangan pang lumalim. Much more. Pero kung titignan ho natin ang ating kalagayan ngayon, sa kabila o dahil ho sa present na kalagayan, na maraming mga kapatiran. Yes, may mga kapatiran tayo na halos isang taon ko nang hindi nakikita. Again, this is sa loob ng church. Ano na mga time na binibisita natin sila? May mga time na nandoon na sila ay madalas na hindi nakakarating dito sa bahay-sambahan sa ating present na kalagayan. Pero dahil kung hamunin ng bawat isa, tayo manilinggo-linggong na sa loob ng church, o hanggang sa ngayon ay nahandoon na tumutunghay sa live stream. Much more. Let's labor more in our sanctification. Alam mo natin ang pagkakaroon ng mga tao na nakapagbabantay sa atin ay may positibong epekto. Tama? Alala ko, may mga pagkakataong kinukwento sa akin ng ama nung nagko-construction ho dito. Pag walang foreman, pag wala nagbabantay, anong ginagawa ng mga construction worker? Bumabagal ang trabaho. Kung hindi man, tumitigil ang trabaho. Pero kapag nahandyan ang foreman at kapag meron nagbabantay, ay nahandoon ng kasipagan, nahandoon ng kabilisan. And yes, salamat sa Panginoon, siya nagbigay ng mga manggagawa at tagapanguna sa iglesia. At nahandoon na tayo napapaalalahanan at nahandoon na tayo nahahamon sa ating pananampalataya at pamumuhay. Pero sa I see, nandun nga yung parallel sa ating kalagayan in the absence of, particularly of our gathering together, the normal gathering ng mga mananampalataya. Wala na ngayon yung mga fellowships. Wala na ngayon yung mga kwentuhan na ating nakasanayan. Mga kamayan. Namiss na natin itong mga bagay na ito. So much the more na kailangan tayo magsumipag sa ating mga personal na kalagayan, particularly sa ating personal na kabanalan. Much more. Much more sapagkat tayo ay nasa ating makasalanang laman pa rin, na may tendency na tayo ay maging tamad sa ating mga pribadong means of grace. Yes, salamat sa Panginoon pag nasa church ay nakakapagbasa tayo ng Bible, nakakapakinig tayo ng pangangaral. Pero paano kung wala sa church? Well, salamat sa Panginoon, may live stream. Pero alam natin yung hamon na napakadami ng agaw pansin. Paano yung mga araw na walang live stream? So muli, ang punto ay kailangan nating lalong dagdagan ng ating kasipagan, mag-exert ng effort. Ang ating kaaway ay hindi tumitigil, ang sanlibutan ay hindi tumitigil, ang dyablo ay hindi tumitigil, ang kasalanan nakatahan sa laman ay walang day off. Kailangan tayo ay magpatuloy at sumagana pa. Ang ating kapanahunan, sabi nga ni Pablo kay Timoteo, 1 Timothy 3 verse 1, ito is a perilous times. Pasama ng pasama, it will wax worse and worse. So hindi ito panahon para mag-relax sa kabanalan. Ito panahon para magpabaya sa disiplina ng salita ng Diyos, sa disiplina ng pananalangin. Ako ay nagagalak na meron akong mga nakikita mga kapatiran sa biyaya ng Diyos, gumagawa sila ng kaparaanan, nagpupursige. Praise the Lord.
Pero di ko maiwasang malungkot sapagkat meron akong mga nakikitang mga kapatiran na handoon ang kanilang kapabayaan sa gawain ng kabanalan. Available ang pag-aaral, ngunit pinipili nilang huwag. Available ang prayer meeting, pero pinipili nilang huwag. Available ang salita ng Diyos, pero pinipili nilang huwag. Available ang pananalangin, ang trono ng Panginoon ay bukas, pero pinipili nilang huwag. O nawa, tayo'y mapaalalahanan, and yes, I say tayo ay mapaalalahanan. Much more. We need more effort sa ating gawain ng kabanalan. Kailangan natin na lalong magsumikap. At isa sa mga dahilan na hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Nawa mapaalalahanan tayo ng mga salita ni Kristo. Buksan lang ho natin sa Matthew 24. Matthew 24. And verse number 44. Ano po ang sabi? Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. And that's the command. Be ready. Dahil sa oras na hindi mo inaasahan, darating si Kristo. At ang sabi sa verse 25, who then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season. Blessed is that servant, whom his Lord when he cometh shall find so doing. Mapalad, masaya ang alipin, na pag dumating ang kanyang Panginoon, masusumpungan siya na ginagawa ng masikap, ng matapat ang kanyang gawain. Dumating si Jesus ngayon, ano kaya ang kanyang masusumpungan? Again, mga kapatid, much more. Hindi lang pag may nakatingin. Hindi lang pag may nakaatang na kailangan gawin. Kundi wala mang nakatingin sapagkat ating alalahanin, wala namang time na walang nakatingin. At ang sabi ho ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, work out your own salvation. At ang binigay niya na adjective, in what way? With fear and trembling. With fear and trembling. This is a normal expression in the Bible that expresses a not normal response. Sa Psalm 2 verse 11, serve the Lord with fear and rejoice with trembling. At madalas itong fear and trembling ay nakakonekta sa presensya ng Panginoon. Nandoon ang panginginig, nandoon ang pagkatakot. Anong pinapakita nito? Ang unang pinapakita nito ay binibigyan ng diin ang kaseryosohan. Halimbawa, may naramdaman kang masakit sa iyong tagiliran. Okay, masakit. Baka kabag lang. Baka kabag lang. Baka pag lumabas na yung hangin wala na. Pero nagpatuloy yung masakit. 3 linggo na masakit pa rin. At umi-epekto na sa iyong pang-araw-araw na nagpa-check up ka na ngayon sa doktor. At sinabi ng doktor, magpa-laboratory ka. At ginawa mo yung laboratory. At paglabas ng result, nakita mo yung doktor, umiiling. Pag ang doktor, tinitignan yung resulta mo, tapos gumaganon, hindi maganda yun. Tapos, sabi ng doktor, kailangan pa ho natin ng dagdag na laboratory. Kailangan nyo magpa-CT scan, ultrasound. Pag, ano na yun, and then after all of those tests, sinabi sa doktor, sir, wag ho kayong magugulat. Pag sinabi ng doktor yun, magugulat ka na. May cancer po kayo. Stage 4. Nung una ay binabaliwala mo lang, siguro yan ay kabag lang, hangin lang, lalabas
din at mawawala. Pero nung sinabi na sa'yo, cancer stage 4, ramdam mo yung bigat at kaseryosohan. Hindi ito laro. Ito ay isang napakaseryosong bagay. At ang sabi ni Apostol Pablo, mga Kristiyano, work out your own salvation. In what way? In a very serious way. Hindi laro. Hindi ito isang bagay na sinusuot mo lang pag linggo, binibigyan mo lang ng atensyon pag Sabado ng gabi, kundi ito isang bagay na seryoso, araw-araw, 24 oras kada araw, at sa 7 araw kada linggo. With fear and trembling. Ang sabi sa Psalm 2 verse 10, Be wise now, therefore, O ye kings, be instructed, you judges of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Ang panginginig at takot ay hindi resulta ng ating pagtingin sa sarili, kundi ay resulta ng pagkaroon ng tamang realisasyon ng presensya at gawa ng Diyos. Bakit kailangan? Gawin pa ako ng isang analogy. Halimbawa, maglalaro tayo ng basketball. Tapos, doon sa basketball game na yon, biglang dumating ang isang pamilyar na muka sa iyo. At makita mo, kasama mo sa team, si LeBron James. Wow! Isang matinding pagkamanghayo. Mga kapatid, dito sa gawain ng kabanalan, nais ko ipaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Meron tayong kasama. At ito ay dapat magresulta ng matinding pagkamangha at matinding pagkatakot at panginginig dahil naunawaan natin na ito ay isang seryosong gawain. So isang malaking hamon para sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga ligtas, sa anumang konteksto tayo ay namumuhay, sa ating pamilya, sa ating lipunan, sa present crisis ng pandemya. Work out your own salvation. Ano man ang iyong kalagayan, ikaw man ay estudyante, work out your own salvation. Ikaw man ay isang empleyado, work out your own salvation. Ikaw man ay isang housewife, work out your own salvation. With fear and trembling. Now, isang magandang balita at isang pag-asa na meron ng isang Kristiyano na ang gawain ito ng pagpapakabanal ay hindi nakaasa sa ating sariling lakas. Yes, ang effort ay naroroon at kailangan gawin natin ng buong sikap at buong kaseryosohan. Pero ang sabi ni Pablo, narito ang pangalawang katotohanan, ang gawa ng Diyos sa ating pagpapakabanal. Ang sabi niya sa verse 13, why should you do it with fear and trembling? He gives the reason. Verse 13, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Listen mga kapatid, wala man ako dyan. Nandyan ang Panginoon. Nandyan ang ating Diyos at Siya'y kasama niyo at Siya'y gumagawa sa inyo sa gawain ng sa inyong pagpapakabanal. Why should a believer pay such seriousness in his sanctification? Bakit niya kailangan gawin ito ng may pagkatakot at panginginig? Sapagkat present ang Panginoon, sapagkat kasama niya ang Panginoon, sapagkat gumagawa ang Panginoon sa kanyang buhay. Narito ang isang katotohanan na magbibigay sa atin ng kaseryosohan at ng kasarapan. Kaseryosohan sapagkat ang Diyos ay kasama natin at at the same time kasarapan sapagkat ang Diyos ay kasama din natin sa gawain ng pagpapakabanal.
Ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay kumikilos sa buhay ng Kristiyano upang tayo ay patuloy na hubugin sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo. And again, let us be reminded sa sinabi at binasa natin na sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 2 verse 10, "For we are His workmanship." Tayo'y gawa ng Panginoon. Siya ang kumikilos sa atin. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Philippi sa Philippians chapter 1 verse 6, "Being confident of this very thing, that He which began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ." Siya na nagsimula ng mabuting gawa, ay itutuloy niya ito. Tatapusin niya ito hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. So narito ang katotohanan. Hindi lang tayo basta ini-inspire ng Diyos. Hindi lang tayo basta ini-encourage ng Diyos. Kundi Siya ay kasama natin at nasa atin at gumagawa sa atin dito sa gawain ng kabanalan na ito. God is actively at work, not just in the circumstances of our lives, but He is at work in our lives. Hindi lamang siya gumagawa sa mga sirkumstansya. Hindi lamang siya kumikilos sa mga nangyayari sa ating paligid. Hindi lamang siya gumagawa sa mga tao na ating kasama o sa trabaho kung saan naroroon tayo. Siya gumagawa mismo sa atin, sa ating buhay, sa ating puso, sa ating pagkatao. For this God which worketh in you. Ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Ang sabi ng writer ng Hebrews, buksan lang ho natin sa Hebrews chapter 13 verse 20. Hebrews 13 verse 20. Anong sabi? "Now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant," what? "Make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen." The God of all grace is working in you. Gumagawa sa atin. Kanina, sabi ko ho, naglalaro ng basketball. Nakita mo ang isang pamilyar na mukha, si LeBron James. Anong takot mo lang kung siya ay kalaban mo? Tama? Pero anong galak kung siya yung kakampi mo at kasama mo? Pero wag ka. Anong sasabihin niya sa iyo pag ikaw ay hindi naglaro ng maayos? At there have been times kung saan ang mga ka-teammate ni LeBron James ay lalo na yung ginawa ni J.R. Smith minsan sa isang NBA Finals na hindi niya hindi siya aware sa oras. At ganun na lamang yung reaksyon. But again, mga kapatid, naririto at salamat sa Panginoon sa gawain ng kabanalan. Ang Diyos ay hindi natin kalaban kung hindi kasama. Pero ito'y nangangailangan pa at nagpapakita lalo ng katotohanan na kailangan natin ng matinding kaseryosohan at pagtatrabaho para gawin ang gawain na ito. So God is at work. How? Both to will and to do. Para gustuhin natin. Para naisin natin. At kung sa biyaya ng Panginoon ay dumating sa buhay mo, nandun ang pagnanasa mo sa salita ng Diyos, pagnanasa mo sa pagpatay sa kasalanan, wag mong tapikin ang iyong sariling balikat at sabihin, ang galing ko naman, ang banal ko naman. Even that willing comes from God. That desire comes from God. And take note, these are believers. Ito yung mga mananampalataya na, mga Kristiyano na, mga pinanganak ng muli ng Panginoon. And even in their Christian lives, the very desiring ay galing sa Panginoon. And not only that, not just to desire, but to do. For this God who works in you to will and to do of His good
pleasure. Hindi lamang binibigay ang pagnanasa, kung hindi binibigay niya rin ang paggawa. Pinagkakaloob niya rin ang kakayahan para gawin ito at ang lakas para gawin ito. So maaaring kaya ho mga kapatid, tayo ay magkaroon ng kagalakan at kumpiyansa. And yes, kapag titingnan ho natin ang demand ng salita ng Diyos, ang bigat at kaseryosohan ng buhay Kristiyano, ang sabi ni Jesus, pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin. At marami ang nagtatamimi at parang napakabigat na kalagayan o napakabigat na responsibilidad. Oo, kung sa ganang ating sarili, hindi natin kaya. Pero I remind us na ang Diyos ay nasa atin at gumagawa sa atin para nasain at gawin ang kanyang kalooban. So hindi ho nakasumpong ng contradiction dito si Apostol Pablo. As we have said sa 1 Corinthians 15 verse 10, ang sabi ng apostol, sa biyaya ng Diyos, ako nga, at ang biyayang ito na ibinigay sa akin ay hindi na walang kabuluhan, sapagkat ako'y tumatrabaho ng mas matindi kaysa sa kanila, ngunit hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa sa akin. So let's spend all effort. Makikita ho natin dito, na exerting our effort does not mean not trusting God. Meron hong maling kaisipan na pag nagtiwala ka sa Diyos, para bang wala kang gagawin. Pag may ginawa ka, para kang walang tiwala sa Panginoon. So naririto mga kapatid, ang katotohanan na magkasama ang bagay na ito, na tayo ay inuutusan na tinatawag ng Diyos sa masipag, seryoso at tuloy-tuloy na paggawa at pag-exert ng effort sa ating kabanalan. At tiwala tayo na kasama natin ng Diyos at siya'y patuloy na kumikilos sa atin. Narito ang kagandahan, ang beauty ng part ng Diyos sa ating sanctification. It does not allow us to be idle and it prevents us to boast. Kita niyo yung ganda? Kung ang kabanalan natin ay nakasalalay lamang sa atin, again, meron pa rin tayong ipagmamalaki. Kung ang ating kabanalan ay nakasalalay lamang sa ating lakas at sa ating kalooban, saan tayo pupulutin? Pero narito ang ganda ng katotohanan na ang kabanalan ng isang tunay na Kristiyano ay gumagawa ang Diyos at nanggagaling ang biyaya at lakas sa Panginoon at hindi nito hahayaan na tayo'y maging tamad o tayo ay magmalaki. Sanctification, therefore, is not a mere passive surrender, but an active pursuit of holiness in the enabling power of God. Ang pagpapakabanal ay hindi passive na, I surrender all. Tapos wala ka nang gagawin. Ang pagpapakabanal ay hindi, let go and let God. No. Ang pagpapakabanal ay isang aktibong gawain ng pagsusumikap habulin ng kabanalan sa biyaya at kapangyarihan na nanggagaling sa Panginoon. So narito ho ang isang matinding hamon. Work out your own salvation. Pero narito ho ang isang matinding encouragement, because God is at work in us. Nasa Diyos ang lakas at kakayahan at siya ang nagbibigay nito sa atin. So aking nais tanungin, hindi lamang kayo, kundi maging ang aking sarili, sa ating kalagayan, kamusta ang ating pagtakbo? Kamusta ang ating buhay Kristiyano? Yes, maaaring sa biyaya ng Panginoon ay nandoon na yung disiplina sa pagbabasa ng Biblia, disiplina sa pananalangin. Let me challenge you, much more. Much more. At kung ikaw naman, nasumpungan mo ang iyong sarili, Brother Paul, nagkukulang ako, nakapagpabaya ako, nag-relax ako. Well, una, nais kitang tawagin sa pagsisisi.
And then tumingin ka sa Panginoon. Paano ko sisimulan? Paano ko gagawin? For it is God which worketh in you, both to will and to do. Titingin ka sa Panginoon kung tunay kang mananampalataya sa banal na Spiritong nakatahan sa iyo at sa Kanya manggagaling ang lakas, kapangyarihan, pagnanasa at paggawa ng mga bagay na ito. Without being passive. Naalala ko ho at sasabi ko na ho ito sa church nung minsan, ang tawag ni John Piper dito is diligent dependence. Yung iba, pag nakadepende ka lang, wala ka nang gagawin. Yung mga iba, pag masyado kang masipag, hindi ka na nakaasa. Sabi niya, it is both. Diligent dependence. Andoon ang buong sikap. Andoon ang buong pagpupursige. Ngunit nandun din ang buong pagdepende sa Panginoon. So let us be sa biyaya ng Panginoon. Much more. Mga kapatid, nung buwan na ito, nakaharap tayo sa pang-11 taon ng buhay ng iglesyang ito. Ay itong nakaraang 1 taon at halos kalahati na sa kasalukuyang pandemya ay hindi madali na disrupt, hindi lamang yung ating pang-araw-araw na buhay, maging yung ating buhay Kristiyano ay matindi ang naging epekto. Maraming mga bagay tayo nakasanayan, mga programa na ginagawa sa ating bahay-sambahan na hindi na nangyayari ngayon. Pero dahil kong hamunin, sa absence man ng mga bagay na ito, let us be in our sanctification, do much more. At nais ko hong maging encouragement sa atin, hindi tayo nag-iisa, hindi tayo gagawa sa ating sariling lakas, sapagkat ang Diyos ay kasama natin at siya'y gumagawa sa atin. Kaya tayo ay gagawa ng may kasipagan at may pag-asa sa ating pagsulong sa ating personal na kabanalan. Nawa, masumpungan sa biyaya ng Panginoon. Pagkatapos ng ilang panahon, lilingon tayo sa panahon ng pandemic o sa biyaya ng Diyos na lalo tayong lumago pa, lumalim pa, at mas uminit pa sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, much more. At nahandyan at sapat ang biyaya at pagkilos ng ating Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, patawad po. Patawad po sa aming katamaran, kakarnalan, kabagalan. Patawad po, O Diyos, sa aming mga pagkukulang sa aming gawain ng kabanalan. Patawad po sa mga oras, panahon na aming nasasayang. Patawad po. Hindi namin ito pwedeng pintahan. Hindi namin ito pwedeng itago kung di itong totoo. Patawad po sa aming pagsuway sa iyo. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, sa gitna ng kalagayang ito. Tulungan mo po lalo na ang aming mga kapatiran. Nandoon ang pagnanasa na makabahagi at makasama sa pagsamba. Ngunit dahil sa present na kalagayan ay hindi magawa ito. O Panginoon, paalalahanan mo po. Paalalahanan mo po kung meron kami mga kapatiran na tila baga nasanay na. Nasanay na napabayaan ang pagtitipon. Nasanay na napabayaan ang pananalangin. Ang disiplina sa iyong salita. Nasanay na sa kakulangan ng kabanalan sa buhay. Lord, please, tulungan mo kami
Paalala mo sa amin na hindi namin kaya. At paalala mo rin sa amin na napakagandang katotohanan na ikaw ay kasama namin. Na sa aming pagsusumikap, sa aming pagpupursigi sa gawain ng kabanalan, hindi ito nakasalalay sa aming sariling lakas o kapangyarihan, kundi ikaw ay gumagawa sa amin. Ikaw ay gumagawa sa isang Kristiyanong ina ng tahanan. Ikaw ay gumagawa sa isang Kristiyanong ama ng tahanan. Ikaw ay gumagawa sa isang Kristiyanong kabataan. Ikaw ay gumagawa sa lahat ng iyong mga anak at tapat ang iyong salita na ikaw na nagsimula ng isang mabuting gawa, O Diyos, ay tatapusin mo ito. Kunin namin ang aming lakas sa iyo. Muli, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyong katapatan sa pang-11 taon na ito na aming kinakaharap bilang isang iglesia lokal. Nawa masumpungan mo kami na lalo pang sumasagana sa kabanalan, sa paglilingkod, sa pagmamahal sa iyo. Sa iyo lahat ang papuri. Sa iyo lahat ng papuri. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po manalangin. Tayo po umawit sa Panginoon. Huwag ko natin God. Muli mga kapatid, maraming salamat sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kapatiran at tumanghay sa ating live stream. Patuloy ho tayong magpagamit sa Panginoon. At naman ang ating ginagawa, gawin natin para sa Kanyang kapurihan. Isang magandang paalala na ating pagbulay-bulayan na ating napag-aralan ngayon. Hindi lamang tayo maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng Kanyang mga salita. Magsumikap tayo sa gawain ng kabanalan, sa mga pribadong gawain o daluyan ng biyaya na binigay ng Panginoon sa atin. Nawa tayo yung masumpungan na nagsusumipag pa. At ngayon mga kapatid, nawa ang pagmamahal ng Ama,
Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo at pakikipisan ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin at patuloy tayong maging behikulo ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. God bless po. Ingat po tayong lahat. We are dismissed.